Ito mga kababayan, VP Inday Sara Duterte dumating sa kanilang bahay sa Bangkal, Davao City ngayong 25 upang magdiwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Bukod dyan ay personal din niyang inasikaso ang tinatawag nilang pahalipay sa Taal. Ito yung tradisyon ng pamilya Duterte na mamahagi ng pamasko sa mga residente ng Davao at iba pang karatig lungsod. So ganito pinapasaya ng pamilya Duterte ang mga kapos-palad nilang kababayan, isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang mayayaman. Samantala mga kababayan, nitong mga nakalipas na linggo ay sinabi ng administrasyon ni Bongbong Marcos na marami daw ang makukulong ngayong Pasko. Pero matapos nga raw sumapit ang Pasko ay wala naman nakulong na malalaking isda. Kaya maituturing na naman di umano itong isang scam o pambubudol sa taong bayan. Habang may matindi namang birada kay Bongbong Marcos si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Panoorin. Kulungan daw. Mapupuno ang mga kulungan. Hindi sila magme-Merry Christmas. Mapupuno ang mga kulungan. O, PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Yan, o, puro kasi puro kasi yabang, puro press release. Di ba? Nasaan na yung yabang mo, PBBM? Alam nyo mga boss, wala naman sanang problema eh. Diba? Pinagbigyan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang administrasyon na patunayan na seryoso talaga siya sa laban kontra korupsyon. Pinagbigyan eh. Diruin mo mula SONA, 100 araw mula nung lumipas yung SONA, pinagbigyan ng mga Pilipino. Eh baka naman may makukulong talaga, baka may masasampahan ng kaso. Pero wala pa rin nangyari. After ng first 100 days, nung nabunyag yung flood control scandal, pinagbigyan ulit ng mga Pilipino. Sabi kasi may makukulong daw at very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Eh ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda. Di ba? Mga maliliit na isda pa lang yung nahuli. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga diskaya. Maganda nakakulong ang mga diskaya. Di ba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin ni na Diskaya na makapangulimbat ng 100 bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Pag sinabi natin mga politiko, lahat yan. Mula sa ehekutibo, sa mga agencies, hanggang sa mga politikong congressman, tsaka sa mga senador. Eh ang problema, hanggang ngayon, wala pang nahuli na mga kasabwat na mga politiko. Kahit ilang beses na sinabi sa mga hearing na merong mga kasabwat, magkakasabwat sila. Anong pinagmamalaki? Anong pinagyayabang? Nahuli na ang mga diskaya, nahuli na yung mga DPWH officials. Eh, hindi nga kilala yung mga yan eh. Di ba? Hindi nga kilala yung mga yan. Tignan nyo yung comment section. Hindi nga kilala yung mga pinaghuhuli na yan eh. Ang alam ng mga tao, merong mga sangkot na mga politiko, nasaan yung mga yun? At paulit-ulit nyong sinabi, mapupuno ang mga kulungan ng mga politiko. O ano na ngayon, PBBM, puro kasi yabang, puro press release. Aminin nyo na may palpak talaga diyan sa kung paano gumagana ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot diyan sa flood control scandal. Oh, ayaw nyo aminin eh. Hindi napahiya kayo ngayon uli. Sumambulat na naman sa mga mukha ninyo. Yung kahihiyan ninyo. Di ba? Eh kayo nagpaulit-ulit eh. Kasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad? 100 bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ulul! Hindi. Magpamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng 100 bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin na mga maliliit na isda, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaululan yan, di ba? Tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pag-iibigan. Pero ang Pasko ay tungkol din sa accountability. Walang tunay na pagmamahalan, walang tunay na pag-iibigan kung walang pananagutan. Tandaan nyo yan ha. Kaya wag mo kaming paandaran ng season's greetings mo, President Bongbong Marcos. Ha? Wag paandaran ng season's greetings. Ano gusto mong malimutan na lang namin? Gusto mong mabaon na lang sa limot? Porket Pasko, porket magbabagong taon, magse-celebrate ang mga manggagawa. Nagiinuman na nga yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Nag-happy-happy na nga eh. Di ba? Pero hindi nangangahulugan na dapat makalimot. Huwag niyong ipagtuldulan sa mga mukha namin na dapat tungkol sa pagmamahalan. Kaululan yan.
Walang magpapatawad hanggat walang nakukulong na kurap. Walang magpapatawad hanggat hindi na ibabalik yung daang bilyong pisong kinulimbat sa pera ng taong bayan. Sasabihin nyo, panahon to ng pagkakaisa. Hindi. Walang magkakaisa. Kung ang pagkakaisa ay nangangahulugan, nakakalimutan natin yung mga magnanakaw na mga politiko ay walang magkakaisa. Walang ganun. Sasabihin nyo, ito'y panahon ng pag-iibigan at paghilom. Hindi. Hindi maghihilom ang sugat ng mga manggagawa hanggat walang napapanagot. Hindi maghihilom ang puso ng mga ordinaryong Pilipino hanggat nananatili na malaya yung mga politikong mga congressman, mga senador at mga nasa executive agencies. Sinasabi nyo magpatawad, ulol! Walang magpapatawad. Sasabihin nyo, kung ang Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya tayo? Eh, hindi tayo Diyos. Hindi ako Diyos. Diba? Oh. Hindi. Magpapatawad, pagkakaisa, pagmamahalan. Pinagsasabi nyo dyan. O nasaan na ngayon yung pinagyayabang ni Pangulong Bongbong Marcos, PBBM. Tapos pinagyabang pa ni DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Pininturahan, ang ganda-ganda daw ng inayos daw yung mga kulungan kasi mapupuno. Napuno ng mga espiritu at mga kaluluwa. Oh, di ba? Napuno ng napuno ng espiritu at mga kaluluwa yung mga kulungan, di ba? Oh, nasaan na? O yan ang problema. Di ba? Kaya magpapasko, Merry ang Christmas. Ang nakakagalit dito mga boss, ganito eh. Na para bang walang nangyari? Na para bang iniputan tayo sa ulo, lahat? Na para bang pagkatapos mabunyag yung bilyong-bilyong piso na anomalous and ghost flood control project, para bang pilit tayong pinakakalimot sa masalimuot, sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Diba? Parang ganun ang labas at dun, yun yung nakaka-insulto eh. Tapos ang gusto, ang mensahe sa atin, tayong mga ordinaryo, tayong mga manggagawa na tayo yung biktima nitong pinagagawa na kagaguhan ng mga korap na mga taong yan, eh tayo pa yung mag-a-adjust. Na para bang tayo pa yung dapat na mag-adjust at mag-give way sa kanila. Di ba? Talaga nga naman eh. Yan ang napakalaking insulto sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Lahat ng nagsasabi na tayo ay magpatawad, magmahalan at makalimot, eh mga sandakot na tanga. Alam nyo kung bakit? Eh ninanakawan ka pa, tapos sasabihin mo, mahalin mo yung nagnanakaw sa'yo. Di ba? Tinatarantado ka na, tapos ang gustong palabasin, eh pasalamatan mo yung nananarantado sa'yo. Di ba? Yun ang punto dito. Pasko na, Noche Buena na, wala pa rin napakulong. Anong kahulugan nito? Napahiya. Pahiyan todo-todo ang Administrasyong Bongbong Marcos. Para sa inyong opinyon, ikomento lang po sa ibaba. Maraming salamat mga kababayan. Merry Christmas and advance Happy New Year.